Mga kababayan, heto ang pinakamainit at nakakagulat na balita diretso mula sa Day 4 ng Vice President Sara impeachment trial. Isang matanding shocking truth ang yumanig sa impeachment court matapos supalpalin at i-shutdown ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang maruming script ng prosecution at ng NBI. Ipapakontempt daw, na ba ang nagmamarunong sa batas? Pero bago yan, mag-blind item muna tayo. Sino? Sino itong NBI director na akala mo kung sinong diktador ng kalendaryo ng Senado na nagpadala ng liham para biglaang sumalang sa witness stand ngayong linggo? Pag sinabi natin ngayong linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Tapos na po ang Lunes, so Martes at Miyerkules ang gusto niya. Imbes na sa susunod na linggo, dahil aalis na daw siya papuntang Bangkok, mga kaibigan. Okay, ito ang pasabog natin ngayong araw na ito. Direktang binanatan ni Senador Cayetano ang galawan na ito at sinabing ito ay nasa bad taste o kawalan ng respeto sa korte. Akala ni na Senador Win Gatchalian at ng mga Tulfo brothers, sina Erwin at Rafi Tulfo, ay makakalusot ang estilong sorpresa para magpapogi points laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero nagkakamali kayo dahil sa Day 4 na ito, napatunayan kung sino ang may alam sa batas at kung sino ang palpak na tuta ng politika. Panoorin ninyo hanggang dulo dahil wawasakin natin ang moro-moro sa Senado. Pumasok tayo sa konteksto, mga kababayan. Bakit nagagalit, nanggagalaiti o nagagalit si Senador Cayetano at bakit dapat magalit ang mga OFWs at ang mga taxpayers sa buong mundo? Dahil ang isang impeachment trial ay seryosong usapin ng batas at hustisya. At ito rin ay pinaniniwalaan na hindi lang batas, hustisya, kundi politikal. Hindi ito isang variety show na kung kailan lang gustong kumanta o sumalang ng testigo ay papayagan na lang ng Senado. Okay mga kaibigan, tignan ninyo ang resibo sa screen. Sa day 4 ng paglilitis, biglang humirit ang House Prosecution Panel sa pangunguna ni Representative Lawrence Defensor. Na isa lang na raw agad itong si NBI Director Melvin Matibag ngayong linggo dahil may summit daw itong pupuntahan sa Thailand. Aba, teka muna. Ang sabi ni Senador Cayetano, ang mga senador nga ay pinagpapaliban ang mga mahalagang biyahe, mahalagang biyahe sa probinsya at abroad para lang mag-focus sa kasong ito. Tapos ang isang testigo ng gobyerno ang magdidikta kung kailan niya gustong sumalang. Ito ay malinaw na bad taste at isang mapanganib na president sa batas na, na sinang-ayunan naman ng defense panel. At kahapon si Attorney Vinluan ang nagsalita. Ganyan ba kapural ang preparasyon ni Natulfo at Gatchalian para hayaan ang ganitong kalapastanganan sa seryosong proseso ng impeachment, mga kaibigan? Okay rekta tayo sa batas, mga kasama. Paliwanag ng henyo ang kailangan dito para hindi kayo naloloko ng mga maiingay sa radyo. Bakit nga ba bawal ang ginawa ng prosekusyon at ni Matibag? Dahil sa tinatawag na 5-day notice rule.
Ang depensa ni VP Sara, mga kaibigan, at maging ang mga senator judges ay nag-aaral ng mga dokumento at ebidensya tuwing weekend para maging handa sa pagtatanong. Kung bigla mong kung bigla mong isisingit si NBI Director Melvin Matibag na wala naman sa opisyal na listahan ng mga testigo para sa linggong ito, paano makakapaghanda ang korte? Kaya tama si Senator Judge kaya tama si Senate President Win Gatchalian nang sumang-ayon siya kay Cayetano, Senator Judge Peter Alan Cayetano, na hindi ito pwedeng dalhin magiging surprise witness ang dating na labag sa karapatan sa due process ng nasasakdal. Bistado ang galawang shortcut. Pero ito ang mas matindi. Mga kababayan, pumasok ang ating presiding officer, Senate President Jesus Escudero. Hindi nagpatinag si Escudero sa drama ng prosecution. Direktang sinalo ni Escudero ang girian at nag-utos. Isumite muna ang opisyal na liham, ang liham ni Matibag at ang kanyang travel authority. Kasi mga kaibigan, ang personnel ng gobyerno, ang kawani ng gobyerno, kahit mula sa mababa hanggang sa pinakamataas, ay dapat may travel authority. Itong mga ito parang sa travel authority yata from Department of Justice Secretary. Tapos, syempre, aside from that, tatlo yan, no? Tatlo yan. Liham ni Matibag, travel authority, at ang imbitasyon sa Bangkok, no? Letter from Bangkok, bago man lang pag-isipan ng korte kung papayagan siya. Kaya lang, biglang nag-ruling si Win Gatchalian, di ba? Na sa Lunes siya magtitistigo, tapos kung hindi matapos ay sa iba pa. Ang problema diyan, mauuna ang direct, 'di ba? So, kung magtatagal 'yan, mga kaibigan, parang estratehiya ito ng prosecutor no. Kung magtatagal 'yan, tapos nakapag-damage na sa defense, magtatagal 'yan sa taong bayan. Nakuha nyo? So, at ang remind pa ni Chief sa prosecution, sila mismo ang naghayag nung una na hindi kasama si Matibag sa listahan ngayong linggo. At wala pang subpina na ipinapalabas sa kanya. Supalpal ang prosekusyon na pilitang i-defer o ipagpaliban ang desisyon dahil walang dalang sapat na patunay ang mga katunggali ni VP Sara. Pero mga kababayan, nag-decide na po ang impeachment court, Late nga po administration, administrative. Bandang huli after ng kasi ngayong araw na ito ipagpapatuloy ang cross ni Atty. Vinluan. Ang nangyari po kahapon ng bandang huli, sumang-ayon na ang impeachment court na ipatawag na si NBI Director sa Lunes dahil may biyahe naman po ng gabi ng Lunes 21 po ang NBI ang pagsalang ng NBI sa Thailand, mga kaibigan, no? Ay nako. Okay, mga kaibigan, salamat po ng marami. Bago natin ituloy ang mas matinding pasabog sa kung paano natameme sina Tulfo sa Day 4, gusto ko muna magpasalamat ng buong puso sa ating pamilya rito sa #WalkWithLan, sa ating mga taga-subaybay sa Pilipinas, at lalo na sa ating mga masisipag na OFWs na naghahanap ng totoong balita at hindi kwentong barbero. Kung nakikita ninyo na malaki ang naitutulong ng ating mga legal breakdowns para hindi kayo maloko ng mga trapo, malaki po ang maitutulong ng inyong super thanks o ang pagsali sa ating YouTube channel membership upang mapanatili nating independent ang channel na ito. We are on the road to 100,000 subscribers para ipakita ang puwersa ng marurunong at matatalinong komunidad. Mag-subscribe na kayo ngayon kung hindi pa kayo nakasali, mga kaibigan. Pero hindi dyan nagtatapos ang usapan ng mga kababayan natin, no? Sa Day 4, tignan natin ang naging papel ni Senators Erwin at Raffy Tulfo
Habang ang impeachment court ay nagkakagulo sa legalidad ng notice at ng liham ni Matibag, ano ang ginagawa ng mga tulfo? Nga. Ang akala nilang maingay na publisidad sa paggiba sa kredibilidad ni VP Sara Duterte na uwi sa teknikal na kapalpakan ng kanilang sariling panig. Hindi ninyo madaan sa lakas ng boses sa radyo ang patakaran ng Senado. Ang batas ay hindi nagbabago para lang sa schedule ng isang NBI director na gustong unahin ang biyahe sa ibang bansa kaysa sa paghahanap sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Bistado ang kawalan ng seryosong preparasyon ni Gatchalian at ng prosekusyon. Ginamit ang NBI para magdala ng mga dokumentong puno ng mali gaya ng pinuna ng ibang mga senador kung saan pati ang simpleng petsa ng reklamo at posisyon ng Vice Presidente ay nagkabuhol-buhol ang detalye. Ito ba ang shocking truth na ipinagmayayabang nila? Ang katotohanan ay naging malinaw na good news para sa kampo ni VP Sara Duterte. Dahil pinatunayan ni Cayetano at Escudero na ang hustisya ay hindi madidiktahan ng mga politikong naghahanap lang ng ingay para sa darating na eleksyon. Ang hatol nila o ang paliwanag ng henyo para sa Day 4 ng trial, napakalinaw ng leksyon ngayon. Ang Senado ay hindi palengke at ang impeachment trial ay hindi isang entablado para sa mga tuta ng personal na interes. Nang sabihin ni Senator Cayetano na nasa bad taste ang galawan ni Matibag, pinapalahanan tayo na niya ng buong bansa na ang batas at hustisya ay mas mataas kaysa sa personal na schedule ng kahit sinong opisyal. At sa ilalim ng matatalinong pamumuno ni Presiding Officer Jesus Escudero, ang panuntunan ang nanaig, hindi ang emosyon ni Tulfo at ang pagmamadali ng NBI. Ngayon mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, gusto kong sagutin ninyo sa comment section sa ibaba. Sumasang-ayon ba kayo kay Senator Alan Peter Cayetano na isang malaking bad taste ang kawalan ng respeto sa korte ang ginagawang pagdidikta ni NBI Director Matibag sa schedule ng pagliti at dapat ba siyang i-contempt kapag hindi niya pinatunayan ang kanyang dahilan? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa patuloy na pagbabantay sa katotohanan. Ako ang inyong kasama, nagtatrabaho sa katotohanan, nag-iisip ng malalim, kita-kit sa susunod na laban. Dito lang sa #WalkWithLan, tagumpay ang katotohanan, bayan muna mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.